Babaliktarin pa nila ngayon to si Grijaldo. Wala na. Sirang-sira yung Quadcom. Congress, sirang-sira kayo. Correct. Kasi tingin nyo sa tao na bibili nyo lahat yan, natapatan kayo ng isang Grijaldo. Hindi nyo kayang bilhin. O tanga. Natanga kayo. Tapos yun, bibirayin nyo. Ang simpatya ng PNP pupunta kay Grijaldo. Senator Hontiveros nasa side ng kriminal. Oo, hindi pa adjudicated by the court, pero nanlaban. Kung titingnan mo ang nangyayari, napakatahimik ng politika, hindi mo napupuna. Nagtataka nga ako, bakit What's up mga kababayan? Just Let Matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panonoorin si Professor Maluto Kia at si Kadado mga kababayan. Napansin ni Professor Maluto Kia na simula ng nagsalita itong dalawang Duterte na sina VP Sara at si FPRRD na kamakailan lamang ay pinatawag sa Senate hearing, tila'y naging malamya ang mga nasa House of Congress. Naku naman po, na dahil babuking na ang mga ito na scripted lamang ang mga ginagawang hearing ng mga pulpul na tuwadkom, at bakit nga naman biglang naging malamya ang mga ito sa usapin ng mga Duterte na kung noon puro paninira, puro pambabara ang ginagawa nila, ngayon pananahimik naman. Hay nako, kitang-kita na natatakot sila na banggain ngayon ang ating agila at leon na mga Duterte. Pero bagong lahat mga kababayan, huwag niyo po sana kalimutan mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga mga kababayan, dagdag pa rito na nagpatibay na dapat lamang maniwala sa mga Duterte ay dahil di umano kay PNP Colonel Grijaldo na sa kanya nang galing ang mga scripted na pinanggagawa sa Tuwad Committee na naging sanhi ng usap-usapan sa social media. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, ito na ang buong video. Abogado, piskal, si dating Pangulong Digong, mayor, nagpresidente, nag-congressman, nag-vice mayor. Yung sa mga banat niya, ma'am, hinggil sa war on drugs, anong tingin mo, ma'am? Nagiging mabuti bang halimbawa itong si Risa Hontiveros sa mga nagnanais na maging senador come 2025 elections? Well, alam mo, mali kasi ang approach ni Kaayo no? Bakit ko masabing mali? Unang-una, very emotional. Linalagyan niya yung emotions dun sa mga kaso. Oo, may namatay. Oo, may nasugatan. Oo, may nawalaan ng mahal sa buhay. Pero hindi yun ang sum total na nangyari. Uulitin ko, sa lahat ng operasyon, minsan may sumasablay. Walang perpektong operation. At yan ginawa na, plinanado yan ng mga pulis. Ang pangatlo, makikita mo talaga yung philosophical difference. Si Presidente Duterte nasa side ng biktima Ayaw niyang magkaroon ng biktima. Si Senator Hontiveros nasa side ng kriminal. Oo, hindi pa adjudicated by the court, pero nanlaban, anong gagawin mo? So, makikita mo yung kanyang pananalita. Siguro ang challenge na lang kay Senator Hontiveros, ang tagal na rin naman itong advokasya niya. Kung talagang merong kaso, dapat na pailan. Yun nga ang tanong kay dating Senator Laila de Lima. Tama dun si Senator Estrada. Ikaw ay isa sa pinakamalakas, pinakamakapangyarihang kalihim nung panahon ni Presidente Aquino. Bakit hindi mo final? Ako, ang sagot ko doon, kasi it was a political narrative. Kailangan nila makadiscover ng dumi ni Duterte, dalhin sa national, kasi yung 2016 was a presidential campaign season. At yung naratibong yon very, very clear para magamit noong kanilang kandidato. Sa kanya, nakikita mo na respeto pa rin siya despite ng balahura na ginagawa sa Duterte. Makikita mo na leader, na yun ang leader na kailangan natin. Napakahirap yung ginawa niya kasi malapit ng eleksyon at ang mga tao naghahanap
ng ibobotong kandidato. So kung ang hinahanap nila ay yung mga karakteristik na pinalakpakan, na pinakinggan, na sinusundan kay Presidente Duterte, sa tingin ko may pag-asa tayong yung tinatawag may whiff of fresh air, na ang mga tao naaalala nila ngayon, nasa back ng bawat kandidato, whether lokal o national. No, meron na nga nagsalita na congressman na namimiss daw ng tao kaya nakinig ang mga tao. Merong mga local candidates na local chief executives na nagpalakpakan nung sinabi niya na hindi mo nasosolbahan ang mga problema sa komunidad. Meaning hindi mo alam kung anong komunidad mo, hindi mo alam ang ground mo. Merong malakas ang palakpakan ng uniform personnel. Kasi sinabi niya, wag niyo nang ipitin yan. Wag niyo nang balahurain yan. I will take full responsibility. At saka alam mo, Admar, ang telling, yung colonel na nagsalita, kita mo yung anguish niya sa nangyari sa kanya. Nakita mo yung Alam mo ha, ito lang Professor. Nang dahil sa Senate hearing lalo lamang lumakas ang mga Duterte slate na street vote ang mga ito na capable pa si Tatay Digong na maging presidente sa ating bansa o maging vice presidente na kahit nasa edad na makikita mo pa din na malakas ang dating nito at kaya pa rin makipagsabayan sa mga debate ng mga pulpul na politiko kamukha ni Hontiveros. usapan nila ng mag-asawa nung nangyari sa house at yung mga pinapasabi sa kanya. Ako, saludo ako doon kasi biro mo, ino-offer ka ng magiging general ka pero ang sabi mo nga, okay na ako dito kisa gawin ko yung pinagagawa nyo. Yung mga ganyan, iilan lang Yan, si Sir, iilan lang ang matatapang dito sa administrasyon na ito. Kasi takot. Kasi napakita ng administrasyon na ito, hindi ka susunod, kakasuhan kita. Hindi ka susunod, hahanapin kita. Hindi ka susunod, plantahan kita ng kung ano-ano. Hindi ka susunod, tingnan mo dun sa farm, nagkakagulo. Hindi kayo susunod, lalagyan ko kayo ng kaaway. So, itong politics of destruction, hindi dapat yan nalalagay sa sitwasyon natin ngayon. Pero kaya maraming tahimik at takot at hindi nagsasalita. Dahil iniisip nila, paano ako kung ako'y kandidato? Paano ako kung wala akong pondo? Paano ako kung hindi ako makakapagbigay ng ayuda sa aking mga constituents? So, na-perfect ng administrasyon na ito ang pananakot na you're not drawing gun, but takot sila dahil pinapakitaan ng mga ehemplo na kuminsan tayong nanunood lamang at nag-oobserba, napapailing tayo kasi talagang may mali. Prof, kumbaga parang nagising. May tuturing mo bang silent majority ito mga supporter ng dating Pangulo at medyo maingay lang talaga yung mga kritiko? At nung nagsalita na ang Pangulo at meron ng kumuha sa kanya kasi kung matatandaan natin during mga maisog rally, limitado ang nagiging pag-spread noong mismong information, yung kanya mga sinasalita. Pero dito, kumbaga lahat nakatutok, lahat ng media, lahat ng platform, at dito, kumbaga ito yung nagpagising na yung pagbaba sa pwesto ni FPRRD na 8 sa 10 katao, pabor na pabor at mataas yung grado na binigay sa kanya, nananatili po yun, Prof. Oo, Admar, 2 years and 4 months, ang huli niya ng pagsasalita ay sa inyo, sa SMNI, tapos nagurgur yung kanyang pinaka-show, di ba? Sa tingin, hindi sa tingin, there is proof na yung mga nanood ay kasamahan dun sa mga grupong nagmamatsyag, naghihintay, nag-aabang. Ang critical doon, sa tingin ko sa show nyo, sinabi ko na maraming galit sa mga nangyayari at maraming
galit, maraming yung silent majority na could potentially be a protest vote. So itong pagharap ni dating Pangulong Duterte, yun yung naging mitya na muli pasalamatan nila yung dating Pangulo. Oo nga, no, bakit ba hindi natin ginagawa ito? So, yung immediate reaction kasi niyan, kung titingnan mo, nanahimik ako bago ako nag-analyze dun sa aking FB wall, no? Pinakinggan ko yung mga tao at meron kami mga ginawang pamamaraan para malaman, totoo ba yung anger? Potential bang magkaroon ng protest vote? Kasi kung titingnan mo, Admar, parehong Duterte, both sharing the same brand. Yung anak na Vice Presidente at ang Pangulong Duterte nagsalita. Di ba? Nagsalita si VP Sara, matindi yung mga sinabi niya. After a while, nagsalita si Presidente Duterte sa isang gathering. Wika nga ng taong bayan, like father, like daughter eh. Mas matapang pa nga di umano itong si VP Sara. At mas maaanghang pa ang mga revelasyon niya dito sa bangag na administrasyon. Kala siguro nila ganun-ganun na lamang mapapatumba, no? Ang mga Duterte. Hindi ganun kadali, mga kababayan. Lalo sila lamang ang tunay na nagmamalasakit sa sambayan ng Pilipino. Nakitang-kita at damong-dama ng nakararami. Pero ngayon, under sa bangag na administrasyon, ewan ko na lang. Nagkakabaon-baon na tayo sa utang dahil sa korupsyon na nangyayari sa loob ng Malacanang. Sa Senado. So dinala niya yung laban niya mismong sa Kongreso. Pero critical, namili siya kung saang chamber siya haharap. At to a certain degree, yung 9 to 10 hearings ng Quadcom, isang hearing lang sa Senado. Medyo naging malamya ang mga ginagawa nila sa House of Representatives. So, kung titingnan mo yon at titingnan mo ang nangyayari, napakatahimik ng politika, hindi mo napupuna. Nagtataka nga ako, bakit, magno-November na, bakit walang ingay? Wala kang naririnig, kakaunti lang ang nagpapaskil, lalo na sa national candidates ng kanilang mga TARP. So ang sense ko, na parehong nag-aaral, saan ba natin dadalhin itong kampanyang ito? Yung aming third quarter survey, dun sa aming Senate 2025, lumalabas doon ang top endorser ay si Presidente Duterte. And that was taken before he testified in the Senate. So, itong mga nasa administrasyon, nasa inyo ang makinarya, nasa inyo ang pondo, pero tatandaan nyo, ang botante ba ay galit? Ang botante ba ay gusto mag-register ng opposition sa mga nangyayari? Marahil hindi nakamit noong mga maisog ang dapat mobilization na gusto nila. Pero dito sa pagharap ni Presidente Duterte, nakita natin yung impact ng isang pananalita. Isa lamang yung pananalita. So, kailangan mapag-aralan nila kasi yung terrain kung saan magkakaroon ng eleksyon, nagbabago. And anong yung nakikita nyo po, Prof, na dapat matutunan ng mga tumatakbo, lalo na doon sa mga, sa lahat na siguro, mga luma at doon sa mga bago, doon sa kanilang pagsusuyo sa taong bayan? Alam mo, Admar, hindi ka, sa tingin, sa show ba niyo yun? May sinabi ako na 6 ang malakas sa administrasyon that they can win on their own. Pero lumalabas, ang napupulsoan namin, naghahanap ng bagong muka at bagong pangalan sa Senado. Very telling yun. Kasi dun sa yung formula ng administration, kumuha sila yung kayang tumindig sa sarili nilang lakas. Hindi kinakailangan ang endorsement ng Pangulo. Kasi yung endorsement ng Pangulo, ako, naninindigan ako, is melting. So yung lakas na yon,
with this event na nangyari sa Senado, sa tingin ko kailangan pag-aralan nila. Everyone is going back to the planning board kasi ang lumalabas, bagong pangalan, bagong muka. At kung titingnan nyo, yung mga re-electionists will have to do double time kasi hindi ka nakakasigurado na yung galit ng tao will not have an impact on them. At dito sa video naman to ating pakinggan si Kadado na napansin din na pagiging tahimik bigla ng mga pulpul na kongreso. Tsaka na lang. Ang tapos nun ganyan yung... So anytime pwedeng guluhin. Wala, yung buta na yung yung Senate hearing, yung na yan, congressional hearing na yan, Quadcom, Tuwadcom, wala yan. Buta na yan, wala nang yan, wala nang silbi yan. Sira si Fernandez tsaka si Abante, lahat yan. Kasi pagka nagawa nila yon, kausapin yung witness na wala man lang ng pasikreto, tapos ngayon, question mark na yun, kahit anong gawin nyo, kahit meron silang katwiran na sabihin, babalik rin pa nila ngayon to si Grijaldo. Wala na. Sirang-sira yung Quadcom. Congress, sirang-sira kayo. Correct. Kasi tingin nyo sa tao na bibili nyo lahat natapatan kayo ng isang Grijaldo. Hindi nyo kayang bilhin. O tanga. Natanga kayo. Tapos yun, bibirayin nyo. Ang simpatya ng PNP, yung matitinong PNP, yung simpatya, pupunta kay Grijaldo. Malaunan. Fast forward time, malaunan. Si PNP pa yan At yari kayong lahat pag kayang umikot ang gulong Madam President, gawin natin ng PNP yan, habulin lahat ng tarantado, habulin lahat ng kriminal. Yan, hindi mabibili yan Ano na yan kilala na paayos natin yung PNP. Siyempre, suporta lahat ng PNP matitinong sa kanya. At yung war on drugs na yan, war within the organization muna. Linisin muna yung PNP. Puta. Panay kasi bulok ang natin, ang politika natin. Tingnan mo puta na, ang lakas ng loob, I-offer, yung pag-offer na pwede ka pa maging general, ang lakas ng loob, ibig sabihin yun, sindikato na talaga yan, na hanggang itaas, kaya na lang sungkitin. Kaya nilang, pwede kang magsabi na, pwede mag one-star general, pwede kang mag-general, kasi kaya nilang kausapin yung itaas at maglaglag ng promotion. Ay, nako. Tingnan yung ginawa nila kay Torre, di ba? Si Torre, naging general. Meron niyang mga pending case yata May tawag doon, meron pang mga issue sa persona non grata. Tapos nun, sa Quezon City yata. Tapos ginawang regional sa Davao. At ngayon, si IDG. Mga kabaro, mga NP, AFP, PNP, mga kababayan, mga politiko, iikot din ang gulong. Kahit anong gawin nyo, iikot ang gulong. Hindi pwedeng forever and ever kayo nasa gloria. Ang masama dyan, the longer it takes na umikot ang gulong, the more unforgiving ang taong bayan. Kaya ako natatakot para sa inyo. Tama. Tatakot ako para sa inyo kasi pagka ang tao, ang nakakatakot dyan, sinasabi ko na nga sa inyo, AFP, PNP, kami hindi makikialam dyan. Hahawin pa nga namin na ganyan, hawain namin, kaming tatayong gitna Pagka yung kababayan natin, nagsitayuan at nag-armas silang lahat, putang ina, anong martial law declare ninyo? Wala, di pa naniniwala sa martial law yung taong bayan. Mag-armas, kasi sa sobrang kurakot, sa sobrang politika, sa sobrang inis ba, natatakot na yung taong bayan sa droga. Sobrang, may mga kinikidnap, hindi ka na makalabas ngayon. Takot na yung tao, kaya nga mag-aarmas yan sigurado. Correct. Mag-aarmas yan. Nawawala na nawawala na sila ng tiwala sa inyo. Yun yung iniiwasan namin, AFP, PNP. Ayaw namin mawala. Kaya nga kami, halos lumitaw yung mga gilagid namin, litid namin. Kakadepensa sa inyo. Iba, ang daming vlogger nagsasabi, mga bayaran kayo Tanginang,
Kami, and this is what we get for defending you. Tatratuhin nyo pa kaming kalaban, mga hinayo pa kayo. Mali naman yun. No? And you do not get my goat. Masama akong magalit. Inang baka ng inang hayop kayo, hinayo pa kayo. Masama akong magalit, mga kabaro. Hayop. Bibili niyo ginagawa niyo yung style ng putang na sila Fernandez tsaka si Abante. Ginagaya niyo. Ano ba kayo, congressman ba kayo? Ginagayahin niyo? No? Bibilin niyo yung kasama namin? Gagawin yung general? Putang hayop kayo. Nagaya niyo style eh. Isang ano lang eh. Isang doktrina lang kayo eh. Paano yung mga nakakaya kayo? Kaya, mga commander, ingat kayo kasi alam ko na iniisip ko na yan, Numpe, na dadating tayo sa punto na sa takot nila yan. It is an indication na tatakot sila sa atin. Kaya, they will try na pang mga anay, kukuhanin yung haligi. No? Alam nila, hindi kami makuha ni Bukay eh. No? Yung una nga, tinatanong-tanong nga, inaano-ano kami, may mga kumukontak sa amin eh. No? Testing. Hanggang sa mista ako eh. No? Mga testing eh. Pati si Bukay, yung mga kabagang niya sa serbisyo. Natawag-tawag, hindi namin pinapansin. Tinatawanan lang namin. Sinasakyan lang namin. Ngayon, nakita nila sa the manner by which nagbablog kami, hindi kami kayang bilhin. No? Yung nakakaano nga eh, hindi kami kayang bilhin. Ngayon, ang pupuntir yan, alam na namin yan, pag-usapan namin ni Bukay, yung mga commander natin, isa-isahin yan. No? Ayan na nga. But let me tell you, it is an indication na natatakot sila sa atin. Yun, kaya kinakailangan tayong operatan, traidorin, para malasog yung, ma-shake up ang FGF. No? Kaya mga commander, ang requirement ko lang, the commander should always be informed pag kami lumapit sa inyo, kumausap sa inyo, katiting na offer, sabihin nyo sa akin. No? Because ang maliwanag ng gusto kong ihatid sa inyo mga commander, Bukay, ako, hindi kami mabibili. Hindi kami, kahon. Hindi kami mamimera. Ha? Putang ina yan. Kasi nakasalalay dito, di ba alam natin, bansa natin, yun yung nakasalalay. Yung future ng bawat Pilipino, and that is priceless. Kahit anong offer, hindi po dyan. Hindi pwedeng mabastanting maganda pamilya mo, bigyan ka ng magandang chick, bigyan ka ng pera, mataba na bank account, etc. O posisyon, pangakuan ka ng posisyon sa gobyerno. Those are all earthly. Hindi mo pwedeng bilhin yung dangal na isang tao, yung dangal natin. Saka hindi mo pwedeng ipagpalit sa anumang offer. Priceless nga eh. Ang kinabukasan ng bansa natin. Yung kinabukasan ng 100 ilan tayo, 119 million Pilipinos. Yung iba dyan gago, yung iba dyan tanga. Problema pa natin ngayon kasi yan yung tumatanggap ng mga ayuda, yun yung mga sarili lang iniisip. Wala mang gagawa eh. 119 million Pilipinos talaga eh. Okay lang sa akin, patayin natin yung iba pagka kinakailangan. Okay, panoorin na lang natin pagka nagkagera. Hayaan mo siya, mga gago yan eh. Hayaan mo lang. Ubusin niyo ng kalaban. Pero yung 119 million Pilipinos na taken as a whole, hindi natin pwedeng isapalaran yung kinabukasan ng mga kababayan. Kaya nga, nagtitiwala kami sa mga napili nating mga commander na solid kayo. Huwag lang kayong maniniwala kung magsasawsaw sa utak ninyo na nabayaran na kami. O kaya nabayaran na si Metran. Kinausap na kami. No? Tayo nag-uusap. Tayo. Kaya huwag kayo na magpapatarantado sa utak ninyo ng mga gagong hinayupak na yan. Tandaan nyo na lang, nasa listahan natin silang lahat, di ba? Pagka nagkagulo, katay lahat sila.
no? I will not hesitate. I will not. In fact, pwede na yung order ngayon eh. Oh, order. Basta pagka nagkagulo, pagka nagkaroon ng gera, hunt them down. Kaya nga sabi ko, prepare the OB, prepare the listahan para maintindihan. Prepare the listahan ng mga kurap para hindi na sila makaalis dito. Because yung airport, hindi na makakaalis yung mga yan. Whole departure na talaga. Cancel yung mga passport, etc. And then we will try them one by one. We will give them the benefit of the doubt na yung SALE nila magtutugma dun sa assets nila to the third consanguinity ng kamag-anak, no?